So, una sa tanan po, in behalf of the Barangay Espina candidates, gusto po namin magpasalamat sa inyo lahat na kayo po yung pumarito dito upang makita at mapakinggan po ang kada kandidato sa grupo ng Barangay Espina. Maraming salamat po. Lalo-lalo na, dito yung mga ama, ang dating kapitan natin na dating konsehal, si Jonas sa grupo, ibang kanyang anak na si Kapitan Jonas Jr. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Barangay Pinamunga. So, tuloy-tuloy po yung pagkakataon, yung magpasalamat po muli sa inyo. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi po sana ako nakapaglingkod bilang congressman ng siyang na taon at gobernador ng 12 taon. Kaya maraming salamat. Kasi kaya po pang nalagpupo sa inyo. At hindi rin po sana ako mapaparamalan ng 2006. Second term na governor po ako, na kung saan naparangalan po ako bilang isa sa unong na gobernador sa buong Pilipinas na naging finalist sa most outstanding governor in the Philippines. So, si Senator Nene Pimentel pa mismo ang nag-abot sa akin sa Senado ng citation ng papel at sa kanyang medalya po in 2006. Kaya maraming salamat. And kundi rin dahil po sa inyo, bilang congressman naman, hindi po natin nagawa yung Republic Act 10409 na isang batas na kung saan na-deklara ang Biliran Province na maging isang tourism development area. Kaya po dyan, sa batas na yan na nagawa po natin, kaya nasimento yung papuntang Hermogenes po. Malipat dyan, yung Digatanan Island natin sa Naval, nasimento yung buong paikot ng Digatanan Island, pati yung paakyat sa lighthouse. At yung iba pang mga papunta sa mga waterfalls natin sa Kaibiran at sa Almeria, pati yung papunta sa Sitio Palayan ng Cauca, na dati ay talagang lupa lang at kalabaw lang ang dumadaan. Ngayon po ay talagang pwedeng magsalubong mo ng mga sasakyan. Malaking tulong din po yun sa mga magsasaka. Kasi may mga lupa rin sila ron, nagagamit tuloy na binila yung kalsada na maayos para makapagtanim sila ron at maibaba nila ang kanilang mga puno. Kaya ilan yan sa mga nagawa po natin. Dahil sa inyo, nung ako po ay naglingkod bilang congressman. Ngayon naman po, mga kaibigan po, magsasabit muli ako sa inyo ng application ko ngayong Mayo 12. Mag-a-apply po muli ako sa inyo para maglingkod po bilang gobernador ulit ng ating probinsya. Para naman po ay tanggapin niyo yung application form ko. Sino po? Para po mapagpatuloy natin. Ang dami kong, alam niyo po, nag-iba na ang probinsya natin ngayon. Dati po, 4th class province ang probinsya ng Biliran. Karoon po, 2nd class province ang probinsya ng Biliran. Ang Biliran, munisipyo ng Biliran, dati, 5th class municipality. Karoon, 4th class municipality. Ang Biliran. Kaya lahat din niya may paningkamot ng ating munisipyo sa pamumuno ni Mayor Grace at ni Mayor Myra. At maliban po dyan, ang Naval, dati po 2nd class municipality. Karoon po 1st class municipality. Kaya nakikita po ang Naval, ang dami ng pumasok. Meron ng Jollibee, McDonald's, meron ng Mag-Inasal, malapit nang matapos yung Gaisano Metro na mapupuno rin
tindahan at supermarket na, air condition pa. At papasok na rin ang Shakey's, papasok na rin ang Watsons, papasok na rin ang Dunkin' Donut at marami pang iba. Alam niyo po, kahit nasa laban yan, pati tayo damay sa asenso. Bakit po? Kasi siyempre maghahanap sila ng mga qualified na magtatrabaho po sa mga tindahan na yan at negosyo na yan. So, pagkakataon yan para sa ating lahat din na magkaroon ng trabaho dito po sa Navarro. Miski dito nga sa Biliran, meron na kayo 7-Eleven. At nanagdagan na rin ng ibang mga commercial areas dito. Kaya, ito po yung nagpapatunay na pag nagtutulungan ang mga leaders natin sa ating probinsya, wala pong pupuntahan kundi pagkasenso ng ating probinsya at ng ating munisipyo. Kaya po, ang plano ko sana, kung mamarapatin ninyong makapaglingkod ako sa inyo bilang gobernador po muli, uunahin ko po yung ospital natin. Yay! Kasi po, doktor ako. Tama. At dahil umangat na rin, kahit paano ang income ng probinsya, dahil nga from 4th class, naging 2nd class. So, gagawin po natin, kailangan, dapat, lahat ng gamot at gamit na kailangan ng isang pasyente sa loob ng ospital, kinahanglan lahat yan ay available sa loob ng ospital. At wala bayad. Yun po gagawin. Para talagang hindi na matakot yung mga mahihirap natin na may sakit na magpadala sa ospital. Marami kasi sa atin talagang pag may sakit, tinitiis na lang yung nararamdaman dahil walang ganon. Di ba? Ang ginagawa nila, kung ano na lang yung gamot na mahihingi nila sa kapitbahay nila, dudoktorin nila yung sarili nila. Susubukan, amok sisipin ito. Ano yung sinusubo? Inom dito, inom doon. Pag hindi na mga gamot, hindi sa doktor ang punta, sa albularyo. Di ba? Kasi sa albularyo, kahit magkano ka, okay ka. Di ba? Kaya lang, minsan, may bayad din yan. So, pag tagal-tagal na sa albularyo, minsan hindi gumagaling, burol na rin ang kwarta, malala na ang sakit, tsaka pala nagpapatulog sa kapital. Dahil mo sa ospital. Pagdating sa ospital, komplikado na, Aluin. Pero karon po, talagang paninikamutan natin na kumplituhin na ang gamot sa loob, kumplituhin na ang gamit sa loob. Kung pwede, wala na magpapa-x-ray sa gawas ng ospital, wala na magpapa-ultrasound sa gawas ng ospital, wala na kung ano man procedure dapat sa loob ng ating ospital. Ang wala lang tayo, ito'y naanin ko, wala pa tayong MRI, no? Magnetic Resonance Imaging. Yan talaga, sa labas natin pagkakawa yan. Pero, wala namang problema sa gastos kasi meron naman tayong pondo, MAIP at pondo ng Kapitolyo na ipambabayad din natin. Sa labas natin. At maliban dyan, siyempre, hindi naman pwedeng ospital lang. Kailangan po siguraduhin din natin, lalo na ng inyong doktor, yung kalusugan dito sa barangay at sa mga sitios natin. Kailangan matutukan na rin natin yung katapamilya. Makikipag-coordinate po ang Provincial Health Office sa ating Municipal Health Office para talagang mabantayan ang kalusugan ng katapamilya natin. Sino ba may diabetes dito? Sino ba ang may high blood? Sino ba ang mayroong goiter? Sino ba ang mayroong ang burol? Kasi minsan ang burol hindi nagpapa-ultrasound. Magpapatingin na lang pag lalabas na yung baka. Alam niyo po, mayroon sa laban. Alam niyo po sa laban, talagang sila lang ang kauna-unahan sa buong Pilipinas na ginawa ni Rachel.
burod, kailangan ma-ultrasound. Kaya doon, nung nilaunch ni Gretchen doon, merong burod, ang pinagahanda ng asawa para sa isang bata. Yung na-ultrasound, kambal pa lang. Ang laki ng challenge. Kasi paghahanda mo, isang bata lang, isang gatas, isang lampe, isang tsupon, ngayon dalawa na. So, importante po talaga na mapaghandaan natin ang kalusugan. Kasi isa lang ang magkasakit sa pamilya, sino magbabantay? Yung asawa. Sino maghahanap buhay? Wala. So, paano pagkaon ng pamilya? Kaya importante po talaga ang kalusugan. Health is wealth, sabi nila. At ang sabi nga nila, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ibig sabihin, mas maganda yung ma-prevent na natin. Malaman na natin anong dapat gawin para hindi lumala. Kaya kailangan po tutukan ng kada pamilya. Kung kailangan magdagdag ng BHW, para kung pwede, kada isang BHW, 20 pamilya lang ang hawak na. Huwag ng 50 kasi pag gano'n, hindi kaya tutukan na. Kung kailangan magpaskola ang probinsya ng nurse ng taga-barangay, para yung nurse na yan, pag-graduate, dyan ka-assign sa barangay mo kung saan ka nakatira. Para talagang maalagaan at maalagaan. Araw-araw. Hindi yung pupunta lang ang nurse. Ang hawak ng nurse, 5 barangay, 4 na barangay, pupunta lang para magbakuna lang. Pero pagdating sa health education, hindi na nagagawa. Kasi alam niyo po, ang sakit na iiwasan naman, basta alam mo lang. Kaya, yun po ang uunahin natin, kalusugan. Pangalawa, kailangan parehong bigyan ng importansya pati ang edukasyon. Ako, pangarap ko po, kada pamilyang biliranon dapat meron tayong mapagtapos kahit isang anak ng kolehiyo at maging profesional. Kasi naniniwala po talaga ako na edukasyon ang susi para sa isang maunlad na pamumuhay ng isang pamilya. Edukasyon ka. Alam niyo po, ang magulang na lang natin ikaw Jerry Boy. Tatay ko po, tingnan nyo, si Jerry Spina Sr. Galing Boys Town ng tatay ko po. 5 sila magkakapatid, pinasok ng Boys Town ng lola ko. Sa madaling salita, iniwanan sila ng magulang niya. Yung tatay ko, eldest lumabas ng Boys Town. Naghanap buhay. Naging boksingero, naging shoeshine boy, nagtinda ng dyaryo, kung ano-ano pinagdaanan sa Maynila. Pero nag-aaral. Aral ng elementary sa Cubao Elementary School, nag-aral ng high school sa Roosevelt High School, at dahil sa talino, sa sipag, sa tiyaga, nakapagkalkoleyo sa University of the Philippines. At gumraduate cum laude. Yun po ang tatay namin. Pero galing Boys Town. Lumabas ng Boys Town, 9 na taon. Palang siya. Ang edad. Yung nanay naman namin, ni Rose, ni Jerry Boy, siya lang ang naging isang nag-graduate din ng kolehiyo. Pinakabata naman sa magkakapatid. Nagpulot boy, pulot girl. Sa tennis court, kwento sa akin ng nanay ko. Alam mo, Roger, nung araw, naghahanap buhay ako, namumulot ako ng mga naglalaro ng tennis. Di ba? Nung araw, nakatapos ko. Siya lang ang nakatapos ng kolehiyo. Lahat ng kapatid niya. Lahat, ilan sila? Isang lalaki, the rest puro babae, siya ang youngest. Kung kanina-kanina siya pinatitira,
Sa auntie niya kasi talagang patay na rin ng magulang. Ng nanay namin. Pero, nag-aaral din. Kahit hirap sa buhay. Natapos ng elementary. Natapos ng high school. Nagkolehiyo sa MLQU. Pero tinalo niya ang tatay namin. Kasi nanay namin, magna cum laude. Kung hindi po dahil sa edukasyon, kahit ganun kahirap ang magulang namin, Ay, nag-clean. wala akong doktor Ismina. Wala akong doktor